do dinner. Good evening. Anong date ngayon, pare? September 22nd to Monday. Ito, babiyahe po kami ngayon sa NLEX. As usual, kilometer 23. 23. Sa Mecca. Sa may gasolinahan. Kami sa... Ito try po namin na ito ang first episode ng gagawin namin podcast na ganito na tuwing every time we travel gusto namin may record kahit audio lang. And tonight is the boys night out. Documentation. So Remembrance. Dahil medyo madilim sa dinadaanan namin kaya walang saysay mag-video. oo. Kaya Audio recording lang kami ngayon. but first things first, guys, introduce natin sarili natin. Sige. Hi, ako si Joven. Justin. And I'm Paolo aka Ninja. I'm Rambo. Ayun. So, Si Rambo, malaking. ano tingin nyo magandang topic, guys, bago tayo dumating na ating pupuntahan? Ako pare, actually ni-research ko yung kilometer 23 na. Oh, okay, sige, maganda yan. Maganda pang pilot episode yan. Kuya Kim. Oo, tama kasi nagtaka ka diba nung huli natin punta dito, medyo yun yan. Bakit nga ba kilometer 23? Tawag sa Excuse me. kilometer 23. So, actually, na-confirm ko lang naman na yun nga, yun yung Siya yung 23rd kilometer. mula dun sa 0 kilometer sa Which is yung Balintawak sa papasok ng Balintawak, NLEX. oo, Okay. Balintawak. By the way, Umpisa sa ng mga hindi NLEX. po nakakaalam, NLEX means North Luzon Expressway. Kung sino ka man na hindi mo alam, oh my God. Yeah, oh my God. OMG. Hindi mo kilala. Because it's And- expressway. Hello, I hate you, Ram. Pero Nice point, okay yan, pare. Very good point, very At good least, point. di ba, alam ng tao na nire-research natin ang mga pinupuntahan natin para masabi natin na hindi lang kami basta-basta sugod ng sugod. Di ba? We value the knowledge of Kilometer knowing 23. the things we should know. And this is an almost weekly thing. Actually, ang kilometer 23, ano ba na sa akin? May kawayan pa rin, di ba? May May kawayan. May kawayan, may kawayan. talaga, pare. May kawayan. May kawayan. May kawayan pa rin. Bulacan. May kawayan Bulacan ng kilometer 23. Na napakagaling din ng gumawa ng yung mismong lugar na kilometer 23. By the way, sa mga lumang nakakakinig at dati lang ng NLEX, nakapag-travel sa NLEX, iba na po ang kilometer 23 ngayon. Sobrang iba na po. Ang dami ng pwedeng tambayan, mga coffee shops, kung gusto nyo na mag-relax. Mas maraming kainan. Actually, ano talaga siya, naging stopover na place talaga siya. Before you... Which is good na, it's good for business talaga. Parang biggest stopover Tama, before tama. you drive straight away. Mamaya, pag pag NLEX. nag-break kami, pagdating namin, i-research ko kung gaano karami ang nagka-travel gamit ang NLEX. Para ma-estimate kung, di ba, ma-estimate namin kung gaano karami ang pumupunta doon sa kilometer 23. Napakagandang lugar. Hindi tayo Napakaganda. Tanong tayo mamaya, MOS tayo mamaya. Ba't Para kayo malaman nandito natin. sa kilometer Ayan 23? pare, nabigyan na natin ng listeners natin na So, papasok na isang kami ng magandang may topic. kawayan. Malapit na po. 1 So, kilometer away. isang mabilis na topic, guys. Ano? Maganda. May kawayan. Taga Bulacan, sino dito ang familiar sa Bulacan? Wala naman. Ikaw, Bulacan ka. Bakit Hindi, maraming ako babuyan Bulacan sa pa. Bulacan? Ano na? Pero nga no, Ba't maraming babuyan hindi, sa Bulacan? ito guys, ito bakit mas comfortable akong bumiyahe ng north kesa sa south? Bakit? Kayo, ganun di ba kayo? Ako pare, lagi ako nagta-travel, mas gusto ko rin sa north. North, iba ang north Mas no gusto ko pare? rin ang north. Pati Ako sa hindi pa natatry yung south. pati sa expressway, iba eh. Actually kasi ako sa akin ang entry point mo kasi sa NLEX, Balintawak. Oo. Accessible. Convenient para sa atin. Maluwag. Oo. Hindi katulad sa South. SLEX. Pag Yung tumahan ka ng Skyway. EDSA. EDSA, Hindi, oo, tama, EDSA. EDSA lang eh. Traffic agad. EDSA lang, traffic agad. Tsaka, ito ewan ko lang pero para sa akin, mas maraming toll gate sa SLEX. Oo. Lalo pag nag-skyway ka, Oo. pag akit mo skyway, tayo ilang toll fee ilang toll gate ang madadaanan mo. Ito, FYI, SLEX is South Luzon Expressway. SLEO. SLEO. SLEO.
Kaya ng SLEX, Ayan, so, SLEX. yeah, malapit na kami. Siguro mga 2 minutes, nandun na kami sa aming destination. 1.5 something. Right now, I can see the petrol. So ito po ang first part ng gabing to. Abangan nyo po mamaya ang second part ng pagpauwi na kami. Teka, sorry. Marilao na pala. Marilao. Oh, so Marilao. na pala. Oh guys, so Marilao na pala, hindi may kawayan. Hindi may So kung sa mga kawayan. interested pumunta or Marilao na siya. puntahan Marilao. Actually, yung parang makikita nyo na yung petrol. Tsaka gas station. you can't miss the place. Oo. Kasi There's a lot of makikita mo sights siya talaga. Malaking na mag-i-indicate na marapit ka na. Marapit. Marapit. Am I Chinese? Ay. Kukulo na naisip din. Oh, so eto na, mag-exit na po kami. Malapit na kami. And this ends the first part. So, thank you. Later, Okay, guys. later. See you later, guys. And we are back Back. on our way home. So, Maraming salamat sa paghihintay. Thanks for waiting. Ito na ang part 2. ng gabi. Smartphone. To update you guys, kanina kasi nung nandun kami sa Coffee Bean, try nyo nga pala, Coffee Bean and Tea Leaf dito sa kilometer 23, the best. Tahimik. Sobrang sarap Kaya mag-relax. pa. Relaxing. Hindi masyadong matao. Makotse lang. Hindi siya mas grandeur kumpara mo sa Starbucks or sa Oo. pero Hindi. same Wala mo sa feeling mall. naman eh. Oo. Same feeling. Pero mas comfortable siya kung ikaw compare mo sa coffee shops around the metro. So ayun, ang topic namin kanina is all about smartphones, 'di ba? Parang and yung iba ang pagiging innovator sa inventor, which is Apple, 'di ba? Kanina Steve napag-usapan Jobs. namin yung Ayan. ano ba talaga Si Joven to, si Joven. Ano ang difference ng innovation sa invention? So pagdating kasi sa smartphone, kasi siyempre sinasabi natin na ayun nga, na si Steve Jobs kumbaga, not to take away anything from Steve Jobs, kaya na siyempre, diba, masyado nating ginudyos, kumbaga, sa Steve Jobs. Kaya natin inaangat ang kanyang status. Lahat parang binibigay natin ng credit kay Steve Jobs. Although He deserves the credit. Kasi innovator talaga siya. For innovating Pero the yun, device, yun ang kailangan media. natin tandaan. Oo. Yun ang kailangan matutunan ng tao, i-distinguish ang difference ng inventor and innovator. So bakit ba naging innovator si Steve Jobs. Because of the inventors. May foundation na siya kung saan niya ibibase ang kanyang mga... Una sa lahat, meron ng mga gadgets na naimbento bago niya naisip na gawing iPhone. May smartphone naman iPad. na. Diba? Kumbaga may platform na eh. Kumbaga, tingin ko kasi yun ang talent ni Steve Jobs. Yung parang kaya niyang gawing better kung ano man yung existing technology. Diba? Na sabi nga niya, meron ng existing na MP3 at MP3 players. Pero ang capacity ng MP3 players nun, sabihin natin mga 20-30 songs lang maximum, di ba? So ginawa niya, bakit hindi pwedeng marami? Hindi pwedeng di ba? Yun nga yung tag ng unang-unang iPod, di ba? Parang 1,000 songs in your pocket. So we present to you 1,000 songs and in clear audio. Yun ang unang-unang sign ng pagiging innovator ni Steve Jobs. Actually, parang hindi naman yun ang una. Hindi, I mean sa times na familiar na itong generation na to. Kasi kahit naman tayo parang hindi na rin tayo familiar dun sa unang-unang mga Mac, di ba? Yung Apple ba? So, I just used the iPod na as an example para magets nila ibig natin sabihin. Pero hindi nga, kung historically, talagang correct. si Steve Jobs, yung talagang origins ng rise niya, talagang tungkol sa innovation. Lahat better, lahat para sa kanya. Hindi hanggang dyan lang yung technology natin. Pwede pa nating ayusin. Lagi, di ba? Parang lagi niyang china-challenge yung sarili niya. Na parang, no, mas marami pang pwedeng mangyari dito, mas marami pang pwedeng magawa. Siguro in turn, di ba? Parang nag-benefit yung consumer kasi lahat na ng tao, lahat na ng manufacturers, lahat na ng gusto nila mag-innovate din. So, gusto niya sumabay sa hype ng smartphone industry. Kasi di ba nga, before, para napag-usapan natin kanina, before the touchscreen, kumbaga meron naman na talaga mga touchscreen phones, pero mas nagpo-proliferate pa rin yung QWERTY, mga keypad phones.
Parang ano lang sila, as in, touchscreen lang. Same use, same options, pero it's on a screen, not on a hard Tsaka keyboard. Hindi ganun ka-intuitive yung, di ba, minsan may makikita ka dyan yung ang diin-diin pumindot ng touchscreen. Ito nga nakakalimutan ng tao yung sabi ko nga, kung pinanood nyo yung keynote ng unang-unang iPhone way back 2007, ang sabi naman ni Steve Jobs, ni-revolutionize nila ang smartphone. Hindi naman in-invent or what, di ba? Parang, which is true, di ba? In-invent nila yung iPhone, pero the technology already exists. Lang ang binago nila. Pinaganda lang, in-optimize, ginawang seamless para mas maging user-friendly. Siguro tingin ko sa kahit anong bagay yan. Maganda talaga yung hindi ka lang talaga nasa-satisfy sa isang type ng anything, di ba? Hindi lang sa technology. Kumbaga dapat merong pang susunod dyan, may mas maganda. Saka yung innovation nila is parang more on to make everything easier. Kasi yun ang ano ngayon yun ang hype ngayon kaya nagkaroon ng mga smartphone to make everything parang accessible in the palm of your hands. Parang, di ba, if you need to check your emails, di ba, if you need a camera, di ba, nandiyan na lahat Kasi imagine mo pare tayo, di ba tayo sa photography. Talagang na-revolutionize yung na parang art. You see something na gusto mo, wala kang dalang camera, be it point or shoot or DSLR, wala kang dala. Ang nasa bulsa mo lang is your smartphone. Diba? Pwede na. Lalo na with the cameras na lumalabas kasama ng mga smartphone ngayon. Which is, pumasok ngayon yung Android. Na, dyan naman, open source, Android is an open source software, right? Pumasok ang napakaraming apps na pang-optimize ng mga gusto nyong gawin sa isang phone. Games, recording your schedule, your meetings, or watching videos, downloading, lahat Kumbaga, in-innovate nga yung sabihin yung iPhone, pero yung Android, parang umakyat sila ng isa pang level, which is to give the people the customization they want, di ba? Doon naman pumasok yung customization ng user interface ng cellphone mo for your own specific needs. Yun ang indicator naman. So, yun yung naging parang hindi naman lamang ng Android. Ano lang siya, parang isa pang innovation ulit sa smartphone industry. At saka sa ganyang industry kasi parang beneficial na meron kang alternative. Na hindi na monopolize ng isang kumpanya lang yun, di ba? At least para sa consumer, maganda yun kasi marami kang choices. Lalo na kung iba-iba yung needs mo. Sa dami na nga nang lumalabas na smartphones, na brands or whatever, ang dami na, di ba? Parang ang isang consumer, ganito lang ang gusto niya. Di ba? So, ayan ang choices mo. Diba? Ayaw mo nang hindi naman importante sa yung specs, pero ang camera needs mo, diba? Ayan ang Nokia. Diba? Ang Lumia series ng Nokia, grabe. Diba? Considered pa rin siyang smartphone kasi nga sa user interface. And capabilities. Diba? So, more on lang siya, photography, video, mga ganun. Pero sa akin, pare, ibaba natin sa medyo masang level. Sige. Yung local brands. Yung advantage ng meron kang alternative is unang-una siya budget. Budget. Budget kasi alam naman natin na these are hard times. Then tsaka kunyari, gusto mo ng iPhone, gusto mo ng touchscreen na telepono. Wala ka ng pera. Diba? Para makabili ng iPhone. Kasi aminin naman natin, mahal ang iPhone. Siyempre, it pays to have an alternative na kahit papaano naman. Na ikaw, ayaw mo naman ma-stuck ka na bibili ka ng old models, di ba? Ayaw mo ma-stuck ka. Lalo na kung gusto mo sumasabay ka sa trend. Ang daming Android alternatives sa iPhone na ibibigay yung
kaya nung parang sa iPhone. Almost the same With half the price. interface. Ganun, ha? Hindi lang. Parang a tenth of the price. Oo, diba? With the same capabilities, diba? Na, kasi minsan, kunyari, ang iPhone, o Android na lang din. Diba, minsan, maraming features yung OS nila na aminin naman natin, minsan hindi mo naman talaga kailangan. Oo. Hindi mo naman naiintindihan kung para saan. Oo. So, syempre, kung ikaw na manufacturer, ikaw na developer, naiintindihan mo yung ganong need ng consumer. Syempre, doon sa smartphone na gagawin mo, hindi mo ilalagay yun. Oh, tsaka aminado naman tayo eh. Hindi naman lahat ng gumagamit ng smartphone techie, di ba? Kumbaga, para rin sa, gano'n lang, may Facebook, diba? Oo. Instagram, kung may Twitter ka, Twitter. Actually, may survey na ginawa pare na sa home screen ng isang smartphone ng common user, yun ang dalawang application na hindi nawawala. Facebook and Instagram. Third ang Twitter kasi dito sa Philippines, kilala ang Twitter pero kung isasama natin ang masa, hindi naman masyadong used ang Twitter. Kasi may Facebook ka na eh. Oo, may Facebook ka na eh, di ba? By virtue, yun din naman yun eh, di ba? So, pero yan, para sa akin kasi yan talaga. It really benefits to consumer. Oo. Meron kang alternative. Ang laking bagay ng alternatives, di ba? Ang bagay ng tama si Ninja eh. Kung sasabay ka lang din naman sa trend. Oo. At kung fiercely middle class ka lang din naman, di ba? At least, di ba? Or kung barely going to middle class or under middle class, yung mga pangmasa talaga, ang budget mo lang is pangmasa lang din. So, meron mga smartphones na Pero sa tingin nyo pare, kung walang smartphone ka, paano? Para life would be easier. Life would be simpler. Kasi before smartphones, kaya naman nating gawin eh. Lahat ng ginagawa natin, di ba? Dahil nabuhay tayo. Oo, nabuhay naman tayo ng smartphone. Oo. Di ba? We are the cassette tapes Cassette generation. By the way, kami po ay we are in our mid-20s. Yes. So, alam namin ang buhay before Yung, 80s babies. kami yung weird pag sinabi mong Early 90s. 1995, Oo. 1996 na halos 10 taon mahigit na yun. Oo, yung Ang weird pakinggan eh. ako, pare, ayan. Mukhang mapupunta tayo sa ibang topic. Total, na-cover naman natin ang smartphones. Ayan, pare, ako, hanggang ngayon, kapag sinabing 10 years ago, 90s pa rin nasa isip Ako ko. rin eh. Ako rin din. eh. Kaya para ito, isipin mo na lang, di ba? So, 10 years ago, anong taon? 2004. Isipin mo anong ginagawa mo 2004. Di ba? Ano ba ginagawa ko 2000? Ano ang medyo highlights yun ng 2000? Counter-Strike. Pero pare, ang weird 10 years ago na yun, di ba? Nasa 2000s Yun, ka na. oo. Eh noon lang, noong 90s, di ba, nauso pa yung mga love bug, nauso pa end of the world na ganyan. Nakita, ang weird. Tapos, 10 years ago na yun, pare. Pare, kung tutuusin mo, 1994 is 20 years 20 ago. years ago. And 20 years ago, we are only playing with family computers or playing with Family. Hindi, pare. toys. Mario lang. Playing with Mostly other, playing outside. Playing outside with other kids. Kasi dati pare, ang paglalaro ng video games, sobrang luxury eh. Oo. Ina kung wala kang Hindi siya hindi siya middle class nun eh. Oo. Upper class ka na Upper class nun siya eh. dati. Upper class. Little bit above middle siguro. Kung family computer lang naman ang pag-uusapan eh. Mga Atari, Sega, mga ganyan. Pero di ba? Pero noon talaga, hindi kaya minsan nagtataka ano nangyari eh. Hindi nga siya necessity. Ay, hindi talaga. Pare, di ba? Malayong necessity. Kaya ewan ko lang kayo, dumaan ba kayo sa point na you'd rather play outside? Oo naman. Di ba? Oo naman. Iba pa rin yung may... Up until now, namimiss ko yung gano'n na you're playing outside under the rain. Tapos pare, yung iba pa rin yung may personal interaction. Interpersonal, interaction, di ba? Yun ang nawawala ngayon eh. Yun Hindi yung naman sa disadvantage kasalanan yun, na rin ng smartphone, pero Kasi, pare, you can naman blame sa technology. smartphone hindi mo Diba? pwedeng i-blame kasi Tao nandiyan tayo eh, we progress. So, depende na rin siguro sa tao kung gano'n, di ba?
Ako, pare, aminado ako pag nagkaanak ako. Gusto kong maranasan ng anak ko yung childhood ko nun. Na, uy, tinatawag ka ni ganito, laro daw kayo. Diba? Ang ano kasi ngayon with the technologies, medyo nawawala na yung personal touch talaga. Oo. Yun nga pare, yung interaction with other people. Face-to-face interaction. Ako actually, nasubukan ko pang maglaro ng pen pad. As in, snail mail. Oo, ako rin pare. Diba? Tapos Ibang bansa pa. So, ang tagal talaga, di ba? Alam mo yung, nandun ka, hinihintay mo talaga. Hinihintay mo. Iba yung excitement na, uy, nandiyan na yung letter. Yun nga ang nagiging problema kasi di ba yung self-gratification, yung lahat madali. Oo. Di ba? Although, syempre, it has its benefits, no? Kaya lang, The convenience. oo, yung convenience. Kaya lang, syempre, meron din yun eh. May something talaga yung antagal mong hinihintay. Oo, pare. May ibang level lang ano din, gratification din. well, marami kang time para gumawa ng ibang bagay habang naghihintay. Tama, oo. Marami kang options. Nagiging productive ka, alam mo yun? productive. Saka pero doon ako nagtataka. Kasi 'di ba, kung noon katulad dun sa pen pal, 'di ba? Ayun nga, matagal yung exchange. Oo. Pero hindi mo binibitawan. Hindi katulad ngayon na ang dali nyo nang magka-interact. Parang ang bilis din ng ano eh, ano ba tawag? Yung attention span kasi natin. Oo. Diba? Parang umiikli lang. Parang ganito, di ba? Nakalatag na sa harap may means of easier communication. Pero dahil, ayun nga, alam mong madali, tinatamad ka. Kasi hindi, nandyan lang naman yan eh. Lalong nagkakaroon ng gap. Pwede mo isipin na pwede kong gawin mamaya yan eh. Di ba, ang ironic eh, di ba? Oo, sobrang ironic, pare. Ng ganong setup. Na, ang weird kasi... Kung kailan madali na, nawawala yung urgency. Yun, tama. Nawawala yung urgency kung kailan madali na. Hinga naman natin ng input si pareng Rambo. Parang si Bradley Listener, Jones, no? Isa dati. Hindi pare, ikaw Bo. Simple, anong take mo sa ganyan? Sa pinag-uusapan natin? Sige na. Nung bata ka? Hindi, nung bata ka. Di ba na-enjoy mo? Oo naman. O di ba? Yung lumalabas ka, ganun. Nanay, tatay. Ito info para Oh, si parang Rambo. Ano yan eh? Ano yung mga alaga mo ba? Mga exotic. Oo. Exotic na babae. Na Animals pala. 8-legged exotics. Exotic. Hindi po mga Amazon ng babae yun ha. Basta mga insekto, mga creepy crawlies. Yun nga, exotic. Mahilig Bar, scorpion. Kasi ho si Rambo, Hades. mahilig po siya gumapang. Manggapang. Buwan, nandito na tayo kay Latin. Pag gusto mong gumapa. Ayun. Lagpas na, wala na. Basta. Pero diba, iba yung childhood natin na hindi na siguro mararanasan ng generations to come kung hindi ipupush ng parents na itry yung ganun. Oo. Or kung hindi ipapakita man lang na maganda tong option na ganito. Hindi Kesa sa- hindi lang maganda pare. Na it's fun, 'di ba? Oo. Kasi parang nga, balik tayo sa ano, di ba? It pays to have an alternative. Oo, it pays Diba? Tsaka yung routine kasi ng bata, kumbaga, mag-iba-iba. Oo. Diba? Kumbaga, syempre, kailangan mo rin siyang i-open dun Alam mo pare, nung pag bata ka, parang may pag-spontaneous ka, 'di ba? Kasi mas curious ka yung bata eh. Mukha simple-simpleng bagay, tinatanong sa nanay mo. Oo. May nakita pa ako isang downside ng mga ng technology ngayon. Which is yung natitake for granted na ng mga bata ang real books. Oo, kasi may e-books. The value of holding a real solid book in your hands. Hindi lang yun pare. Alam mo yun, parang nawawalan na ng interest ang mga bata magbasa. They'd rather play games on their iPad, diba? On their consoles, on their computer. Na tayo, aminado tayo, hindi rin naman lahat dati nung time natin na lahat mahilig magbasa. Pero 'di ba, yun yung it's an alternative pa rin. Pero alam mo, ako pare, thankful na rin ako merong mga e-book. Oo. So ako rin Kasi- kasi ang daming books na ang hirap hanapin. Lalo na kung budget conscious ka At rin. saka para sa akin, hindi mo pinapatay yung Yung reading. virtue ng reading. Oo, yung virtue ng reading. Pinapatay. Although, medyo- Ginagawa mong accessible, 'di ba? Medyo pinapatay mo yung book industry. Oo. Siyempre.
yung physical. Yung print industry. Yung print industry, oo. Pero yun nga lang, pero kung ang pagbabasihan mo naman ng argument is yung, di ba kasi sabi nila, ang society natin hindi na reading society. Tapos yun nga, konti na ang attention span, medyo maikli na. Maikli na talaga Maikli actually. na talaga, oo. So, kung meron kang readily accessible na libro, meron kang readily accessible na reading material, whatever that is, di ba? Is maganda. Sorry sa language. May bata kasing biglang lumabas eh. By the way, nasa kotse pa rin kami at Ihahatid namin ang isang member, si Joven. Si Kuya Job. Si Kuya Jov. Yung golden name. we are at our golden age, why not? Golden age. Pare, Isa iniisip ko naman, sabi ko sa'yo, parang ano tayo eh, parang forward thinking old souls. Oo. Ang ganda Na- ng term eh. Naaliw ako sa term. I'm proud to be one. Oo. Forward thinking. Forward thinking old souls. Na parang hindi tayo stuck sa gitna. Na alam mo yun, na nostalgic tayo in a way, pero tignan mo na, punta, usapan natin kanina mga OS. Diba? Oo. Diba, ano na? Diba? We follow the progress, pero we don't let forget. progress suck us, diba? Suck us in. Yes. Di ba parang Rambo? Sige lang. Ano masasabi mo to? Yun na yun. Siguro next time, ang topic natin yung... Love life ni Rambo. Oo. Ayan, abangan nyo. Next episode po. Huwag. Magandang ano yan. Love problems night na. Sige, love problem. Tin, panoorin mo yun kung sakali. Pakinggan. Papakaano kami. Time check. Si- It's almost 12:30 nga Papa pala. Ninja, si Papa Ninja. Papa Justin. Papa Just. Si Papa Rambo. By the way, paalam lang po namin sa'yo, hindi kami fan ng mga ganong klaseng radio stations. Yes. Lalo na kaibigan namin si Troj. Oo. Galit na galit sa mga novelty. Ano parang magandang topic yan. Ano, naglasing? Next time. Novelty. Novelty. Maganda to. sige. Diba? Ayan, abangan nyo po guys. Ang next topic namin sa susunod na episode is yun, novelty radio Kung stations. maaalala. Na Kasi kami nabuhay kami dun sa era na halos walang novelty radio Oo. station. Diba? nabuhay kami sa era na bawat station quality Pare, music. Naalala ko dati, una ko narinig ang mutaka sa NU. Hindi sa NU, Campus Radio. Oh, pare, Campus, Radio. The best radio station. Ewan ko lang guys kung inabutan nyo pero na ang campus radio, quality music talaga. Campus Number one Radio talaga. 97.1. Lalo yung top 20 at 12 WLS 7. I'm a big fan. Kaya doon ako nalungkot eh. Actually, Nawala. mas natatanda ako, mas nalungkot ako nung nawala yung Campus Radio Kesa sa NU. Kasi nabuhay ka campus radio eh, no? Mas aware ako sa Campus Radio kahit nung bata ako. It's a huge Kasi- part So, of our... pero alam nyo guys, mas maganda ituloy natin to next episode eh. Kasi bababa na si Joven. Kaya So, handa natin yung episode na yun. Alright, so thank you for listening. thank you. Good night. Good morning. Good morning na pala. Morning na ba? Good morning na. 12:30. Good morning. At ulitin lang natin, ako po si Justin. Ako po si Ninja. Po si Job. I'm Rambo. And this is the pilot episode for the Unnamed Podcast. Next time. Next time. May pangalan na po. Okay. We promise you that. Pag na-record to. Goodbye. Goodbye. Good morning. Morning pala. Morning. Morning pala. Morning. The chicken charge out, dude. Dinner.